Good morning everyone! At dahil nga 2 araw kami na walang pasok, nagdesisyon kaming 4 na kulayan yung isang pahina ng drawing book namin. Ngayon kasi ay pareho kaming busy sa work, kaya nung nagkataon na meron kaming 2 araw na walang pasok, hindi na namin yun pinatumpik pa. Nagdesisyon na agad kami na kulayan namin yun. Pero bago kami umalis, kailangan mag-pray muna tayo dito na i-guide niya kami sa gala namin ngayon. At may pakita pa nga ako ng outfit dito. Akala mo naman mamahalin. Yung tsinelas ko, tigsi 50 lang yan. Nabili ko lang dati yan sa Songsha nung natanggal yung takong ng sapatos ko. Mag-overnight pala kami ngayong 4 doon sa Fulong Beach. Kaya pumunta na agad kami dito sa Taoyuan Station. Sumakay lang kami ng train naman galing dito sa Taoyuan Train Station papuntang Shulin. At pagdating nga namin ng Shulin, nag-transfer kami ulit ng another man na train at mabuti nga at maraming space nakaupo kami, gawa nga na medyo malayo iyon. Kulang-kulang 2 oras yung biyahe namin papunta doon. At dahil nga malayo iyon, tingnan mo naman si Sheila at saka si Charmaine naghihedbang-hedbang na yan dyan, samantalang ito si Kate inaantok na rin. Pagkalipas nga ng 1 oras mahigit nakadating na kami dito sa Fulong, tapos ginutom na kami kasi mga around 11:45 na ata ito. Naganap-hanap lang kami dito ng pwede naming kainan para mamaya pagdating namin doon ay mag-a-assemble na lang kami ng tent namin. At syempre sa 7-Eleven pa rin yung bagsak namin at dito pa rin kami sa footlong. Nakasanayan na kasi naming 4 na ito yung pantawid gutom namin eh. Sumobra kasi yung pagka-excited namin kaya hindi na kami kumain ng breakfast sa dorm. Ayan tuloy, ginutom. At pagkatapos nga namin kumain doon sa 7-Eleven, umalis na din kami para maghanap ng pwesto kung saan pwede namin itayo yung tent namin. At dito nga kami medyo natagalan, gawa nga na hindi namin alam kung saan ang daan papunta doon. Pero nakikita na rin naman namin yung dagat hanggang sa naabutan kami ng ulan. Talaga naman binero pa talaga ng panahon, nakulayan nga umulan naman. Napakalakas talaga ng ulan dito at aware naman kami na uulan siya kasi nag-check kami ng weather. Ang problema nga lang bago kami nag-check, bukas aalis na kami at hindi na kami pwedeng humindi. Gawa nga nang nakapagpaalam na kami na hindi kami papasok sa Lunes, kaya tinuloy talaga namin nagtapang-tapangan. Buti nga ay tumila din yung ulan pero mahigit 1 oras din ata yung hintay namin doon, kaya nung tumila na siya ay agad na talaga kaming umalis doon para makapunta na kami dito sa pagpupwestuhan ng tent namin. At dahil nga hindi namin alam kung saan kami dadaan, talagang nilabang na lang namin yung parang sapa na yan para makapunta doon. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga sa pagtawid. Tingnan nyo yan si Kito, nahirapan na siya kaso hindi rin namin siya makuha, gawa nga na may isa-isa rin kaming dala. At pagdating nga namin dito ay agad na rin naming inayos yung tent namin. Ay hindi pala sa amin ito. Thank you pala sa nagpahiram ng tent na to. May in-order kasi kami sa Shopee na tent kaso nga lang hindi dumating kaya nanghiram na lang muna kami. Medyo nahirapan pa nga kaming mag-assemble nito pero carry lang naman. Syempre kakayanin, kami pa ba? Napapabilis din naman yung isang gawain lalo na kapag nagtutulungan kayo. Kaya sabi ko talaga magkapit-bisig tayo. Kailangan natin mapatayo yung tent na to kasi nandito na tayo. At nung pagkatapos na nga namin mapatayo yung tent namin at nakita namin na medyo maliwanag pa tapos medyo marami pang naliligo, agad na namin sinuot yung pangmalakasang outfit namin. Kailangan daw kasi pag naligo ng dagat uniform tapos may palda para sayaw kikay ba. Pero syempre joke lang yun, depende pa rin yun sa trip nyo. At pagdating naman sa pagkain namin guys, hindi na kami nag-order ng pagkain tapos hindi na rin kami nagdala ng mga pagkain na medyo matagal lutuin. Gawa nga na gusto namin, ma-enjoy talaga at makarelax dito sa dagat. Minsan kasi kapag nagdala ka pa ng lutuin tapos medyo matagal maluto, parang nauubos din yung oras mo sa luto lang. Kaya mas pinili na lang namin na ganyan. Tsaka kahit pa paano masarap naman yan. Lalo na yung sardinas with egg. Favorite namin yan Tapos meron din kaming dalang tiramisu. Thank you din pala kay Jelay kasi nung pumunta siya sa Costco, binilhan niya kami. At nang bandang 10:00 nga ng gabi pagkatapos naming manood ng movie, naisipan namin ni Sammy na gumawa dito ng apoy sa labas. Kaya dito talaga ako bilib sa kanya. Gawa nga na 'di ba umulan. Tapos lahat ng mga kahoy na naipon namin nabasa. Nahirapan siyang magpabaga. Pero hindi niya talaga tinigilan hanggat hindi ito nagbaga. Kaya sabi ko sa kanya, napakataas talaga ng pasensya ng taong to. Kaya gustong gusto ko to Habang nasa labas kami ni Sammy tapos itong dalawa na pagod ata kakasabay ng alon kanina sa dagat, tulog na tulog sa loob. Kaya sabi namin, na lang, sila muna matulog tapos mamaya kami naman.
At pagising nga namin sa umaga, tinawag kami ulit ng dagat. Natatawa talaga kami nung time na to kasi napaka-relaxing talaga ng tunog ng dagat na to. Gawa nga na dagdag pa yung walang tao tapos kami lang. Kaya sabi namin magpalit ulit kami ng pangligo tapos maliligo ulit kami. Pag pumunta kayo dito sa Fulong, wag kayong mag-expect na kulay blue yung tubig, tapos kulay puti yung buhangin, kasi ganyan lang talaga yung kulay nila. Tapos kahit ganyan naman, maganda rin maligo dito, tapos napakadaming tao din dito, mostly nga mga foreigner. Kahapon nung dumating kami dito, halos lahat na naliligo, mga foreigner. Kahit medyo malamig pa talaga nung time na yan, pinili talaga namin yung sarili namin na maligo kasi napakasarap magbabad. Tapos minsan lang kasi parang ilang taon na ata bago ako nakaligo ulit sa dagat. Gawa nga nasa probinsya namin, malayo din kami sa dagat. Pagkatapos ng ilang minuto na pagbabad namin sa dagat, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya nag-prepare na lang ulit kami ng kakainin namin. Nagluto lang si Sammy ng pansit canton at pagkatapos kami naman ay nag-prepare ng mga kanin kasi magbo-boodle fight na lang kami. Gawa nga na marami pa kaming natirang hotdog tsaka spam kagabi. Pag nasa tabing dagat ka talaga, napakasarap kumain lagi. Kahit bahaw ata dito, mauubos namin. Tapos bahaw tsaka ginamos lang. Habang naamoy namin yung amoy ng pansit canton, hindi na talaga namin mapigilan yung sarili namin. Tingnan mo sikit na una na yung subo niya. Nasarapan ata sa pansit canton kasi nang pagkatapos kumain, napasayaw pa. Meron din pala kaming dalang mangga, kaya perfect na perfect talaga sa almusal namin ngayon. Pagkatapos nga namin mag-prepare, nag-pray na lang kami dito. Syempre, kailangan natin magpasalamat sa lahat ng mga blessings na binigay sa atin, yung mga bagay na hinihingi lang natin noon, ngayon natutupad na. Kaya tara, kain tayo. Kaya ikaw, kung nandito ka man yan sa Taiwan at napapanood mo yung video na to, sign na to para magdagat ka din, wag puro trabaho. Pag marami ka ng ipon, bawas-bawasan mo din. Punta ka rin ng dagat para mag-relax, tapos mag-camping din kayo kagaya sa amin. Sarap na nga kami dito sa mga kinakain namin at may pasubo pa talagang nalalaman. Kung hindi pala pasado sa'yo yung view na to or yung itsura ng dagat na to, meron pa rin namang mga dagat dito sa Taiwan na puti talaga yung buhangin, tapos blue talaga yung tubig. I-search nyo na lang yan sa TikTok or sa Facebook kasi sobrang daming Pinoy na din dito sa Taiwan na nagdadagat, gawa nga na summer naman ngayon, di ba? Pero kami, okay lang sa amin yung lugar na to. Tapos, mas naging okay sa akin. Gawa nga nung gabi, kami lang talaga yung tao. Hindi naman nakakatakot kasi medyo malapit naman kami sa may mga bahay. Yung naging problema lang talaga namin kagabi dito ay yung ulan. Gawa nga na pinasok yung tent namin tsaka tumutulo sa loob. Kaya dapat kung pupunta kayo dito, make sure talaga na i-check nyo muna yung weather para hindi kayo magaya sa amin. Sabi nga namin, pag meron kami ulit walang pasok ng ilang araw, bibili kami ng sariling tent namin at baka babalik ulit kami dito soon. Pagkatapos nga namin kumain kanina, nagbanlaw na lang kami, tapos agad na rin kaming umuwi. Pag nagbanlaw pala kayo dito, may bayad 30 NT isa. Pagkatapos naghintay na lang kami ng train pa uwi. Kaya kayo kapag nagpunta kayo dito, sana mag-enjoy kayo at ingat, halong ka mo perme.